Pero bago po tayo mag-pray, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga pinagkaloob po sa bawat isa. Salamat, Lord Jesus, na nandito kami para papurihan ka, itaas ang inyong pangalan, Lord. Patuloy, Lord, humingi kami ng guidance sa aming gawain. Ikaw, Lord, ang mauna sa magbibigay ng mensahe, sa mga tutugtog, sa kakanta. Ikaw lamang ang maitaas, Lord Jesus. At ngayong umaga, wala kaming gagawin kundi purihin ka at sabahin ka. In Jesus' name, we pray. Amen! Good morning po muli! Hallelujah!
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God be the glory. Praise you, we glorify your name. Good morning po. Isang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon at sa awitan talagang nakaka-bless po. Amen po ba? Napaganda po sabi nga ng pastor natin palagi na kung titingnan po natin yung mga at dadamin natin yung mga lyrics ng kanta na talagang makaka-relate po tayo. Sabi nga, maibibigay natin yung sa pag-awit pa lang, yung the best, yung papuri para sa Kanya. Ngayon po, idadama po tayo sa ating pananalangin para po sa mga bata, kaya tinatawagan po sila dito sa harap. Ayan na sila, dumadami na. Ayan. So, napakabuti pa ng Panginoon sa mga batang ito. Amen. At tayo na may nagpapasalamat din naman dahil sa kanila. Sabi sila din naman naging kasiyahan po sa bawat isa. Kaya bilang tungkulin po natin na ilapit po sila sa Panginoon, ipanalangin po sila para sabihan kung maging successful po sila sa kanilang mga buhay. Kaya hindi ko po ang bawat isa na igulang pa tumakamay sa kanila. Tayo po manalangin. Panginoon Jesus, ito nga po yung Lord, alam namin Lord na napaka-mahalaga sila sa iyo. Kaya Lord, nilalapit namin sila sa iyo, pinatas namin sa iyo ang mga batang ito na dalangin namin na yung patuloy na blessing. Lord, puso po Panginoon yung sakit, pero alam namin Lord, nandiyan ka para sa kanila, para sila ingatan Panginoon. I-bless nga po sila, maging magandang kalusugan, at karunungan at kaalaman Lord sa kanilang mga pag-aaral. At bilang mga magulang Panginoon, pagpalain po ang bawat isa, upang ma-provide yung mga pangailangan ng mga batang ito. At hindi lang sa material Panginoon, ganoon din Panginoon sa spiritual, na gagamitin niyo ang bawat isa sa amin, upang maipakilala ka sa kanila, at Panginoon makilala ka din naman, yun ang bawat sa kanila bilang sariling Panginoon tagapagligtas.
Alam namin, Lord, na magiging matagumpay namin sila sa bagay nito, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami, tinatas namin sa iyo, mga bata ito. Mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa mga bata. Yan. So, gagawa naman po sila ngayon ng kanilang mga yan, dyan. Okay, so ngayon po dadako po tayo sa ating operatory. Pero bago po natin kuhain sa mga kaloob, tayo po muna yung lalapit sa kanyang presensya, magpapasalamat sa lahat ng biyaya na kanyang binibigay sa bawat po sa atin. Tayo po manalangin. Panginoon Jesus, salamat Lord. Salamat dahil palagi kang nandun sa amin para ibigay Panginoon ng lahat ng mga pangailangan. Salamat Panginoon sa pagkakataon ito na muli gaganap kami sa aming tungkulin para sa iyo sa pamagitan ng pagbibigay. Lord, i-bless na ako Panginoon ng bawat isa. Pagpalain na rin po ng tagapag-ingat Panginoon ng mga salapi na malilikom sa maging ito. At dalangin namin na magagamit ito Panginoon para sa iyong gawain na ikatataas Panginoon ng pangalan. Muli Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay nito at kung ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So yun nga po, ngayon po dadako po tayo sa mga announcements. So unahin ko na po yung nangyari po nung nakaraang Wednesday. Wala po ang ating pastor, pero mabuti po ang Panginoon dahil meron po siyang inutenan na seminar. Yun po, no? Pero ganun pa man, sabi nga yung gawain niya, dapat hindi po napipigil o natitigil. Kaya salamat po dun sa mga umattend. Kami nga po yung palagi, sabi nga, lumalapit sa inyo, nag-i-invite para sa gawain ito. At tunay na, ito yung, sabi nga namin, ito yung chance ng bawat sa atin para maipakita o maipahayag mismo natin sa Panginoon kung gaano tayo naging grateful, gaano tayo nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginagawa para sa buhay po natin. Kaya yun nga po, every last Wednesday of the month, meron po nagaganap na Thanksgiving night. So ito po yung nagaganap, siyempre Wednesday, 7:30 po ng gabi. Kaya in-invite po namin kayo. Mas maganda po yun namin, kahit isang beses lang po, di ba? Nalalapit tayo sa kanya, sabihin natin kasi usually tayo sa sarili lang natin eh. Pero dito na ipapakita din natin sa ating mga kapatid na yung ating kung paano, yung mga nangyayari sa buhay natin kung paano kumikita si Lord. Kaya yun nga po, ini-invite namin kayo dyan sa gawain na yan. At nawala. So yung ating email, yung paterosbonjagiochurch@gmail.com. Kung meron po yung mga concern and appreciation, pwede nyo pong isend po dyan. At meron din po tayong tinatawag na box po. Yan, kung gusto nyo pong sumulat at hindi mag-email, meron po tayo dyan. Meron din po tayong papel doon sa sulatan. Yan, pwede po kayo mag-guide po dyan ng mga concern at appreciation. At yung mga bagay na gusto nyo baguhin o comment sa mga nangyari po sa church. Balita lang din po, kung napapansin niyo po, palagi meron, sabi nga ni kapatid na doon, naganda isipin na yung sa church, meron mga nangyayari palagi regarding po sa mga dapat gawin, kung yung mga dapat unahin. So yun nga po, yung balita ko po nung nakaraan, yung sa bubong po, kay Sister Lida, kay Brother Jojo, yung ginawa po yung mga problema po ng bubong natin. Kasi kung napapansin niyo po, yan, yung mga yan. Susunod na dyan, actually yung mga nakaline up na dapat gawin, yung aircon na yan, nakaline up na yan. Kasi yung kuryente natin, yun, nakaline up na rin po yun. So yun po yung mga improvements at sa mga bagay na kailangan gawin. So, dahil din naman sa mga, yun nga, sa offering natin, yun po, napupunta po, sabi nga, para sa ikaayos naman po ng bawat isa. Sabi nga, your taxes are working for you. Sa gobyerno po yun. Pero sa Panginoon talagang ibibigay yan. Para sa atin po. Okay, yung ating Facebook page, yung PEC, Paterosbonjagio Church. Diyan nga, yung mga activity natin, kung gusto nyo manood, ng ating mga replays, ng mga service, yan din ang ibang gawain. At malaman kung ano yung nangyayari po dyan po sa ating Facebook page. At, yun. Ayan, balita na namin. Nag-meeting po nung last Sunday. Ito po yung ating PEC Christmas Party, December 10. So, ibig sabihin, 2:30 p.m. po siya. Wala po tayo sa umaga. So, 2:30 po Yan.
Ano ba ibang concern dito? Yung, yung mga pledges. Yan, no? So kung meron po kayong gustong ibigay, pwede naman po, tumatanggap po yung church. Gayun din, yung deadline natin, deadline para doon sa mga pledges. Ngayon, napakabilis, di ba po? Tapos isa pa po, kung meron halimbawa, hindi naman po pera or ano, di ba? Pwede po yung kung gusto yung may daling kayo in-kind na pagkain during dun sa ating party. Yan po yun, yung December, tama. December 10. So ano po, pwede po kayo magdala. Kung ano po yung sabi, maluwag at tapos exchange gift nga pala. Pwede rin po. Sa 24 po gagawin yung exchange gift. Pero yung sa adult lang, no? Adult lang. Kung sino may gusto. Kung sino may gusto. Okay. Kung sino may gusto, worth 300 po. So hindi po sa December 10 dadalhin po yung exchange gift pero sa December 24 po. Yung mga gusto sumali po pwede po. Sa December 24 po yun. 300 po yung ating para sa exchange gift. And ating mga celebration for birthday and anniversary from December 10 to December 9. Yun, si Daniel, kulang yan. Militan, December 3. Ayan. Birthday kay Daniel. Si Virginia Tamaya, December 4. Ayan, si Lawrence Kim Navera, December 5. At si Ezra Citrin Benaventura. Okay, December 8 yun. Si Totong Cabrera, wala tayo kanina, December 9. At si John Mark Balondo, December 9 din. Si Raymart Belen, December 9. At wala na. So yun, happy birthday muli sa mga nag-celebrate kasi meron at magse-celebrate na kami ng mga birthday within the week. So yun nga po, sino po dito yung yung napunta na ng ospital? Napunta ng ospital, ayan. So, actually, pag nanonood tayo na medyo matagal na itong kwento na ito kasi, medyo nakakatakot po. Yeah, medyo nakakatakot po kasi nabanggit ni Pastor, sabi niya yung, Pastor, yung message is about rest in peace po. So yun, usually nakikita natin yan sa sa cemetery po. Saka yun nga, tuwing November 1, madalas na yan. Pero yun nga, meron kasing isang ospital. Saka yung doktor na nasa basement parking po siya. Yan, nasa basement parking po siya. Tapos, nung pagbaba niya ng kotse niya, after na mag-park, pupunta po siya sa elevator. So pagkabas pa lang po ng sasakyan niya, sabi niya, parang iba yung pakiramdam ko. Sabi niya gano'n, medyo nakakatakot So nagmamadali po siya dun sa papunta ng elevator. So nag-open, pasok po siya. So sumarado po. So sabi niya, parang iba talaga yung pakiramdam ko, parang feeling po niya na parang natatakot po siya. Gano'n. Okay. So pagdating sa second floor, bumukas ulit. So may nakita siyang babae. May kasabay na ako. Sabi niya ganun, may kasabay na ako, may makasabay na ako. So pumasok yung babae. Ayan. Tapos sigurado na ulit. Tumulog na yung elevator. Okay. Tapos yun nga, meron po umakit yung elevator pataas. Siyempre, paat po pagdating po doon sa fifth floor, tumigil na naman yung elevator. So, ibig sabihin ko, may sasakay po, So, pagbukas po ng elevator, dahan-dahan Dahan-dahan bumukas Nakita ng doktor, mayroong bata doon sa dulo. May bata doon sa dulo. Pagtingin sa kanila ganun ng bata, masaya naman yung mukha ng bata. Biglang tumakbo, papalapit sa kanila. Itong doktor, dahil nakita niya yung bata, papalapit sa kanila, nagmamadali siya pinindot yung close. So, pinindot po niya yung close. So, pag pinindot po niya yung close, syempre,
sumarado si elevator at hindi nakasakay yung bata. So, kinakabahan siya. So, umakyat na yung elevator. Nagsalita ngayon yung babae. Bakit po sinarado niyo yung pinto? Sabi niya, bakit sinarado niyo po yung pinto? Natakot kasi ako, sabi ng doktor. Kasi ganito yon, sabi niya. Nung isang gabi, kilala ko yung batang yun eh. Kilala ko yung batang yun, sabi ng doktor. Nung isang gabi kasi, ako yung umattend sa kanya nung dinala siya dito sa ospital na to. At sabi nga yun, at patay niya siya. So patay na daw yung bata. Sabi ngayon ng babae sa kanya, paano po kayo nakasiguro na patay na yung batang yan? Eh, kitang-kita po natin na papalapit po sa akin. Sabi niya, yun nga, dahil ako umattend sa kanya, nung dinala siya rito, at ako rin ang naglagay, yung ano po, yung parang ganito po, yan. So, siya daw yung naglagay ng kulay pula na strip dito sa braso ng bata. Sabi ng babae, ay ganun po ba? Tumingin yung doktor dun sa babae at sabi ng babae, parang ganito po ba? So pagpakita sa kanya ng babae na gano'n, parang ganito po ba? So yun nga po, no? Sa buhay po natin, marami po tayong iniisip na takot. Marami tayong takot sa buhay na actually meron tayong mga takot na talagang parang inaalagaan po. Pero yun nga, pero salamat sa Panginoon, maaaring itong mga oras na to, yung bawat sa atin, meron pong takot ng pagpunta po rito. Di ba po? O meron tayong takot na iniwan dun sa bahay natin kasi baka mamaya, nagsampay ako, baka mamaya biglang umulan. So may takot na po tayo. Sayang naman yung pagdadami ko dun sa damit. Di ba po? Pero sabi nga no, yung takot na yan, kung nagpo-focus tayo sa Panginoon, hindi natin, hindi may experience. Ito yung na-topic namin nung Wednesday, which is contentment. No po? Kung gaano tayo kontento sa buhay po natin dahil sa Panginoon. So, yun nga po, yung kapayapaan, sabi nga, mahalaga yun eh. Maraming tao hindi nakakatulog dahil wala silang peace. No po? Pero sabi sa Panginoon, nandiyan yung kapayapaan, magiging kontento ka sa lahat ng bagay. So, ngayon po, idala po tayo sa mensahe. Tatawagin ko ng ating pastor, Pastor Romeo Lasso. Welcome po. Good morning po. Lahat po ng mga nag-almusal, good morning po. Good morning! Yun, tumakas. No? Thank you po. Maganda po yung sinabi ng Kuya Chris, yung takot. Sino po rito yung nakaranas ng matakot? Tignan mo yung katabi. Hindi ka naman siguro natatakot dyan. Yan yung tutulong sa iyo para labanan natin yung takot. Diba? So bakit ito ang pag-uusapan po natin nakalagay po dyan? RIP. Pag nakita po ninyo yung word, yung letter na yan, may mga period, ano nasa isip ninyo? Patay. Alam niyo ba na maraming mga tao na ayaw nilang makikita yung RIP na yan? Bakit kaya? Titignan natin. Pero bago tayo magpatuloy, hindi muna tayo ng tulong sa ating Diyos para maunawa at maintindihan natin ang kanyang mga salita. Tayo po kumikit, tayo manalangin. O Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat dahil meron po kami magkakataon para pag-usapan namin ang patungkol sa sinasabi po ng iyong salita. Sagarang sa amin, hindi po namin kayang unawain, pero salamat dahil nandiyan ka na siyang magbibigay sa amin ng pangunawa, pagkaintindi sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, kaya makikita namin, mauunawaan namin ang iyong banal na salita. Salamat po nun sa katiyakan na gagawin mo lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat tayo magsabi ng Amen. So, RIP. Kahapon po, Sabado, siyempre, tingko kayo pumunta po kami doon sa garden. Pumunta ako sa garden. No, naglalakad po ako. Hindi ako makatakbo. Lakad lang ako. No, kasi ayoko po masira yung career ko, ayoko tumakbo, kaya lakad lang. Walking. Okay na yung garden.
Nakatatlong ikot ako. Lahat ng sementeryo, lahat ng mga, yung pataon, o ano tawag doon? Puntod. May nakalagay na RIP. By the way, sama ko pala. Salamat po doon doon sa pagano ng bubong. Salamat din kay kapatid na Olan. Alam ba ninyo na hindi magiging maayos yung parking natin yan kundi kay kapatid na Olan, nilagyan po ng no parking. No, paglinggo. No. So, alam niyo ba na maganda po yun kasi para pag kayo po dadalhin niyo yung bisikleta niyo, meron kayong parking. No, hindi lang po bisikleta yun, pati mga kotse po. No. So, bakit ko po nasabi itong mga bagay nito? Sino po gusto maranasan niya yung RIP? Wala may gusto. Totoo naman, di ba? Wala may gusto niyan. Pero, alam niyo ba na kasi sa panahon na ito, sino po rito may kabigatan? Tama yung sinabi ng Kuya Chris. Sino po rito may kabigatan? No? May nahihirapan tayo. Meron ba dito hindi nahihirapan o walang problema? Kasi kung wala kang problema, nakikita ko, baka ikaw ang problema. Kaya hindi mo nakikita yung problema. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Problema ba yan? Yan ang tutulong sa atin para masolve natin yung problema. Bakit ko nasasabi itong mga bagay na ito? Kasi kailangan natin po yung RIP. Kailangan talaga po natin. Bakit po? Ano ba yung RIP? Una-una yung R stand for rest in Jesus. No. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, maganda pala yung sabihin ng R doon sa RIP, rest in Jesus. Totoo ba yun? Pag naka-Jesus ka, meron bang katahimikan? Totoo ba? Di ba pag meron kang problema, pag inatan mo lang yung word na Jesus, tulungan mo niyo mo, may nangyayari ba? Meron. Ako po, matatakotin po ako. Hindi lang po halata, akala nyo matapang po. Matatakotin ako, lalo na nung bago ako. Nangyari po sa akin, nung siguro, 20 years ago, bagong-bago pa lang mananampalataya. Natakot po ako. Bakit? Nananaginip ako, natutulog ako, yung demonyo talagang gumagawa ng paraan niya para takutin tayo. Nararamdaman ko, nanaginip ako, na binubuhat daw ako ng demonyo. Gusto po niyo yung gano'n? Yung binubuhat kayo? Yung parang nakalutang ka sa natutulog po ako, hindi ako tumitinat ng mata. Natatakot na ako hindi ako tumitinat sa iyo. Pero buti na lang, yung sinabi sa akin ng pastor ko noon, kapag natatakot ka, sabihin mo lang, in Jesus' name. In Jesus' name, may something na mangyayari. So, ang tagal bago ko na yun. Talagang pakiramdam ko po, talagang nakaalutang ako, inaangat ako. Sinabi ko, in Jesus' name, unti-unti nararamdaman ko, bumababa ako. Bakit? Kasi merong rest sa pangalan ng ating Panginoon. Mamaya po, subukan nyo, pabuhat kayo. Pabuhat sa demonyo. Pabuhat din. Pero totoo po yan, pag natatakot ka, tawagin mo lang yung pangalan ng ating Panginoon, makakaranas ka ng rest. Di ba nakakatakot yung mga bagay? Lalo na po ngayon, Lalo po ngayon. Sino di ba nakakapanood po kayo ng nangyayaring gera doon sa Israel? Pati sa Ukraine, hindi pa tapos. Hanggang ngayon, may gera pa rin. Minsan iniisip ko, paano kaya yung isang missile nakaabot sa atin sa sobrang lakas? Ano kayo mangyayari? Nakakatakot yun. Kasi nakita natin pa sa TV, wasak at ang daming namatay. O huwag na yan, masyadong malayo Di ba? Sabi natin, hindi naabot yan dito. Kulang ang kalkulasyon yun. Lindol. Nagkaroon tayo ng lindol. Tama ba? Sino po sa inyo natakot na nagkaroon ng lindol? Di ba nakakatakot? Nakakatakot talaga. So ano gagawin mo? Tutungangan ka na lang, magmumukpo ka na lang? Hindi pwede. Nakakatakot Tama ba? Ano gagawin mo? Mag-pray ka. Kasi sabi ng Jesus di ba? Come to me, all you
are weary and burdened, and I will give rest. Pangako po yan ng Diyos. Kaya kahit na ang pinagdadaan natin, dapat balik lang tayo. Punta lang tayo kay Jesus. Kasi siya lang talaga nagbibigay ng rest eh. Tingnan mo natin sinasabi ko dito sa Exodus 33, 12-13. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Sige, tuloy po. If you are pleased with me, teach me your ways, so I will follow you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your refuge. Sino po naniniwala dito na siya'y pag-aari ni Lord? Amen. So kung pag-aari ka ni Lord, para sa akin yan. Kung pag-aari ka ni Lord. Ano sinabi? Di ba? Kasi ang istorya po nito, natatakot sila. Bakit sila natatakot? Kasi naglalakad sila papunta doon sa promised land at dadaan sila doon sa disyerto na hindi mo alam kung anong patutunguhan mo. Tandaan po natin, wala pa pong ways noon. So, bahala ka. Pero kung si Lord, sa istorya niyan, mabait si Lord, binigyan sila ng ulat na napakalaki. Yun ang guide nila, susundan lang nila. Ang galing ng Lord. Noon pa may ways na. Akala natin ngayon lang. Noon pa meron na. Ang Israel hindi nila alam kung saan yung patungo yung pupuntahan nila. Ginaguide sila ng napakalaking ulat. Bakit? Tumatawag kasi sila kay Lord eh. Meron silang rest. Hirap na hirap po dito si Moses dahil natatakot si Moses. Balikan po natin yung 12 kanina. Natatakot si Moses kasi ang dami niyang tao ililid. Ang daming mga tao na umaasa sa kanya. Nakakatakot yan. Diba? Sa totoo lang, dito po sa church, minsan natatakot po ako kung paano ko po kayo ililid patungo sa Lord. Nahihirapan po ako, natatakot po ako. Kaya, dapat po tayo bawat sa natin, pinagpe-pray po natin yung bawat isa. Bakit? Kasi hindi mo kaya ng iisang tao yan. Pero si Moses, dahil katulong niya si Lord, tinulungan siya. Kaya sabi niya dyan, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Natatakot siya. So, totoo lang po, mga tatay, di ba ang hirap maging padre ng pamilya? Kasi maghahanap po ito para sa pamilya. Ang hirap yan. Ang hirap yan. Bakit? Kasi di mo alam kung saan mo pupulutin. Mabuti kung mayayaman tayo na okay lang yan. Mag-aantay ka lang ng pera na papasok sa bangko. Hindi gano'n eh. Di ba? Tayo isang kahit isang tuka. Hindi natin alam kung anong saan tayo pupulutin. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Pero salamat, pwede tayong mag-rest sa pangalan ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ng Lord. Bakit? Kasi pangako niya yan eh. Dahil pinangako niya, gagawin niya. After itong message pong ito, pag binasa niyo po dire-diretso yan, ang nag-guide sa kanyang isa, meron pong anghel na nangunguna sa kanila. Tayo rin po, di ba, napag-aaral natin mga nakaraan, meron din pong mga anghel na inassign si Lord sa bawat siya sa atin. May naka-assign. So kapag ganyan ang attitude mo, nakikita mo yan, ay, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Ilang beses ko na po nasabi sa inyo ito. Doon sa Abra, nakaranas ako kami ng 7.5 na lindol. Nakakatakot po yun. No, nakakatakot po yun dahil hindi mo alam kung anong susunod na mangyari. Ang daming nasira. Buti nyo lang hindi po kami sama sa mga nasira. No, ano ibig sabihin? Kasi mayroong tiwala tayo kay Lord. May tiwala tayo kay Lord. Nagwento ko na rin sa inyo yan. Salamat din nun. Dahil kung nagkaroon na lindol, nandun kami sa palengke, alam niyo ba, hindi ko nabitawan. Yung pangako ng Lord. Pero mayroon pa akong isang hindi nabitawan. Yung 6 na kilong manok nandito para sa kamay ko. Nagdilindol na hindi pa rin nabitawan yung manok. Sabi ko, bayad na ba po? Yan ang mga sasabi ko, baka di ba natin na ba? Kasi nagkagulo na eh. 7.5 eh. Tinanong ko sa akin, bayaran ba natin ito? Sabi, bayad yan. Buti na lang, hindi ko na-iwan. Sabi ko, buti wala tayong ulam. Pero sa totoo lang po, ang unang pumasok sa isip ko at that time, ano mangyayari sa akin? Mamamatay na ba ako? Kasi pang ano na yun eh. Pang 7 ko na muntik na mamatay. Eh, pusa, siyang nabuhay lang.
Dalawa na lang daw niya. Dalawa na lang daw, bingo na ako. No? Ano ibig sabihin? Kapag ikaw meron kang problema, pwede ka mag-reschedule. Pwede mo ibigay kay Lord lahat yan. No? Remember, kanina sinabi nyo, no? You have said, I know you by my name and you have found favor with me. Alam niyo ba na tayo yung mga pangalan natin nakasulat na sa aklat ng buhay? Lahat ng tumanggap genuinely sa ating Panginoon, ang pangalan natin is susulat sa aklat ng buhay. So, kagaya na sinasabi niya, yung pangalan daw po nakasulat na sa atin. No? Found favor with me. Ano pa? Yung 13. Ano sabi? Kung ikaw ay natutuwa sa akin, teach me your way so I may know you and continue to find favor with you. Yan yung sinasabi ko. Bigyan mo ng dahilan si Lord para matuwa sa iyo. Ganun kasimple po yun. Bigyan mo ng dahilan si Lord. Ano kayang dahilan? Ngayon po, sigurado tuwang-tuwa si Lord. Dahil nandito kayo ngayon. Ano kaya ibibigay ng favor sa inyo? Pag uwi mo mamaya, magugulat ka. May nagluto ng manok. Hindi kasi naiwanan. Hindi kasi nabitawan. So, meron maganda na gagawin si Lord. Yung po maganda eh. Diba? Palagi mo naman sinasabi ito eh. Ikaw, nanay, tatay, di ba kapag may ginawang maganda yung anak mo, bibigyan mo ba ng favor o hindi? Bibigyan mo yan. Kung tayo na makasalanan, lahat tayo makasalanan, nagbibigay tayo ng favor sa sumusunod ng mga anak natin. How much more kaya si Lord? How much more kaya siya? Gumawa ka ng napakabuti. Hindi ka kaya niya bibigyan ng favor? Bibigyan. Pangawakan natin po yun. Kasi kung isa nagkaroon tayo, Lord, paano natin isang ni Moses, Lord, sinabi mo, ibigyan mo ko ng favor. I-claim po natin. I-claim natin na ibibigay ni Lord ng favor. Kaya lang, bigyan mo siya ng dahilan, bakit ka naman niya bibigyan ng favor? Ano sabi? Diba? If you please with me, pag natuwa si Lord sa'yo, wala namang ibang dahilan para matuwa si Lord eh. Kundi sumunod ka. Kapag sumunod ka, hindi po pwedeng hindi matuwa si Lord. Ano pinaka dyan? Sumunod lang tayo. Kung isa parang hirap eh. May mga bagay na parang hirap eh. Na parang kanina, may nakausap ako. Natakot daw siya. Kasi baka mamaya sa trabaho, kasi may pasok, linggo eh. Tapos natatakot siya, baka walang sabihin sa kanya na, kung gusto mo, pag lumapit sa akin, gusto mo, pag-pray natin, magsara yung kumpanya nilo. Para makapasok ka, tuwing linggo. Pwede bang gawin ni Lord yun? Ayaw. Hindi po, huwag po. Sabi, parang binubog ko, wag po. Parang gano'n, parang pinalala ang pelikulang gano'n. Wag po, wag niyo pong ikulong, ang tituloy ko. Kaya ako tuloy. Ano ibig sabihin? Si Lord, ibibigay sa atin ang the best. Kaya lang, ibinibigay ba natin sa Kanya yung the best? Binibigay ba natin? Kasi kung hindi, nag-i-expect ka pa. Ito po yung sinasabi ko eh. Hindi ka na nagbabasa ng Bible, gusto mo pagpalain ka pa. Hindi ka na umatin ng church, gusto mo pagpalain ka pa. Hindi ka na nga sumusunod sa nanay at tatay mo, gusto mo pagpalain ka pa. Bisa ang tawag mo dyan, ang tigas ng mukha mo. No? Hindi ka na nga sumusunod, gusto mo pagpalain ka pa. Hindi po pwede. Yung tanging sumusunod lang yung kinatutuwa si Lord. Yun lang. Hindi pwedeng matuwa si Lord sa iyo kapag hindi ka sumusunod. Ang tanong, anong gusto mo? Pagpapalo o pagpapala? Nasa sa iyo. Piliin mo yung the best. At makakaranas daw po tayo ng rest. Letter R, rest in Jesus. Pangalawa, letter I, increase our faith to Jesus. 11:29. Take my yoke upon you and learn from me. So gusto niya Lord, sundin natin yung kanyang sinasabi. Gusto niya Lord, manatili tayo sa kanyang sinasabi. Kaya sinabi niya, tingnan mo ang galing ng Diyos eh. Pag sinabi ng Lord, di ba, inutos ba ng Lord na mahalin natin ang ating kaaway? Inutos ba? Salamat po sa walo. Ulitin ko po, inutos ba ng Lord na mahalin natin ang ating kaaway? Ginagawa ba natin? Amen. Kapraso na lang. Amen. Pero, tingnan nyo nung sinabi ito ni Lord, may karapatan ba siyang sabihin? Meron. Hindi dahil Diyos siya, kundi, tingnan natin sa John 13:15. Ano sabi niya?
I have set you an example that you should do as I have done for you. So ang ating Panginoon mismo, nagbigay siya ng example kung paano mamahalin ang kaaway. Alam niyo ba na hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinatawad na tayo ng Lord? Hindi pa tayo humihingi. Ano sabi niya sa cross? Ano sabi niya sa cross? May humingi na ba ng tawad? Wala. Ano sinasabi niya sa cross? Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tingnan mo yun. Hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinapatawad na tayo. Bakit? Kasi kailangan niya mag-set ng example. Nag-set siya ng example, pinakita niya na ito. Namatay siya sa krus kung tayo makasalanan pa. Lahat po tayo. Walang exempted. At hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad na niya tayo. So ano ibig sabihin? Meron siyang karapatan para sabihin, mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi meron authority eh. Tingnan po ninyo, parang ganito. Saan mo na po? Ikaw, tatay, sinabi mo doon sa anak mo, anak, huwag kang maninigarilyo, hindi maganda ang sigarilyo sa katawan. Eh, ikaw naninigarilyo. May karapatan ka ba? Ano sabihin mo? Hindi, anak, exempted ako. Kasi, matured na ako eh. Ikaw, bata ka pa, masisira ang katawan. Kay bata, kay matanda, masisira ang katawan mo pag nanigarilyo ka. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, paano ikaw ang pinag-uusapan? May ganun. Sa ayaw sa gusto mo. Kailangan tignan po natin. Di ba? May karapatan si Lord. Bakit? Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Tingnan po natin yung kasunod, 16. Pakibasa po. Okay. Alam niyo po yung scenario niya, yung sinabi ng ating Panginoon, ginawa niya yung pinakamababang klase ng pinatawag po natin servant, alipin. Alam mo bakit? Yan po yung sinabi na hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. During those times, pag ikaw, naghuhugas ka ng paa ng mga pumapasok ang tawag sa iyo, pinakamababang klase ka ng servant, alipin. Kasi naghuhugas ka ng paa eh. Alam naman po natin nun, wala pa po nun mga jaguar o mga sasakyan. Naglalakad lang sila ng asanggas. Eh, disyerto, di ang dumi ng paa. So, ang trabaho po yun ng isang alipin na pinakamababang klaseng alipin. Tagahugas ka, tagapunas ka ng paa. Kaya ang ginawa ko ng ating Panginoon. Again, pinapakita ng ating Panginoon kung siya mismo nag-set siya ng example, hinugasan niya yung paa. Ano ibig sabihin? Di ko po sinasabi na mamaya maghuhugasan tayo ng paa. Di ko po sinabi gano'n. Kaya lang, symbolic po ito. Ano ibig sabihin? Willing ka na ang kapatid mo ay tulungan mo sa lahat ng pagkakataon. Parang kagaya po ng servanthood. Lahat po tayo dito, may tinatawag po tayo mga leader dito sa church. May mga leader po tayo. Pero alam niyo ba yung mga leader dito willing mag-serve para po sa bawat isa sa atin na nandito. Hindi niyo ba napansin? Pag meron tayong occasion, lahat kayo hindi namin pinapatayo. Nagsiserve po yung mga leader para po sa inyo. Bakit? Kasi nagsiserve po tayo ng example. Kailangan magiging leader tayo. Pagaya rin sa anak natin. Diba? Hindi mo pwede sabihin sa anak mo, anak, maghugas ka ng plato. At tanong sa inyo, anak mo, paano mo ba maghugas? Mag-set ka ng example. Maghugas ka rin. Sasabihin mo sa anak mo, anak, huwag kang sasagot sa akin dahil ako'y ama mo. Pero nakikita ng anak mo, sinagugan mo sa nawalain ng tatay mo. Maniniwala kaya siya? Hindi maniniwala. Maaaring ngayon nakikinig sa'yo, pero darating ang time. Kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, gagawin din sa'yo ng anak mo. Maniwala po kayo. Pag nakita ng anak mo kung paano binabasa sa tatay at nanay mo, darating ang time. Yung anak mo gawin yung ginagagawin sa'yo. Kailangan mag-set tayo ng example. Kung sinasabi natin mahal natin ang tatay at nanay natin, pakita natin yung sa mga anak natin. Bakit? Kung gusto mo na yung anak mo, mahalin ka rin, pakita mo na minamahal mo rin yung tatay at nanay mo. Dapat ganun po. Mag-set tayo ng example. Sabi mo nga sa katabi mo, parang seryoso ka. Parang seryoso eh. Increase our faith.
Mahirap gawin itong ginawa ng ating Panginoon. No? Take note ha, take note. Si Jesus all-knowing siya. Tama ba? Sino mo naniniwala si Jesus all-knowing? Salamat po sa anin. Sino mo naniniwala si Jesus all-knowing? Kung all-knowing siya, alam niya na itong ng kanyang mga disipulo, ipagkakanulo siya, ipagkakaila siya. Pero still, anong ginawa niya? Ginawa pa rin niya yung alam niyang dapat. Bakit? Kasi kailangan mag-set ng example eh. Mag-set ng example. Kailangan makinig. 11:29, tuloy po natin. Meron dyan sinabi, learn from me. Sabi ng ating Panginoon. Ano yung sabi ng learn from me? 1 Peter 2:20-21. Ano sabi niya? Pakibasa po. But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Ayan. Sabi ganun dyan, it is your credit. Meron bang credit kapag pinarusahan ka dahil sa ginawa mong mali? Wala. Ang tawag nga doon, hindi yun ang tawag doon, hindi yung persecution, ang tawag doon, punishment. Magkaiba po yung persecution sa punishment. Pag sinabi persecution, dahil tama yung ginagawa mo. Yung punishment, kapag mali ang ginagawa mo. Kasi minsan nakakarinig tayo ng gano'n, naku, nape-persecute ako ng aking mga magulang. Bakit? Ayaw niya akong payagan magsimba, ayaw niya akong payagan magsimba. Bakit naman? Pag tinanong mo yung dahilan, hindi ka kasi marunong na maghugas sa plato. Tama? Nakarinig ako ng ilayan, hindi ka payagan sa inyo kasi hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Ang tawag ko nga po dyan dati, yung sa mga kabataan, pumunta ka sa church, hindi mo ginawa yung mga gawaing bahay. Ang tawag ko dyan, ligtas ka nga. Ligtas ka nga sa gawaing bahay. Kasi dapat nandun ka eh. Tama? Gusto mo ba na mawin mo yung nanay mo at tatay mo? Mag-set ka ng example. Paano yun? Yung hindi mo dating ginagawa, gagawin mo. Hindi ka dati naghuhugas sa plato, maghugas ka. Hindi ka dati nagtitiklop ng pinagigaan mo, tiklopin mo. Gusto mo mawin yung nanay at tatay mo, kailangan kasi merong pagbabago. Tama ba? Kailangan merong pagbabago, hindi maniniwala sila. Uy, ma, ang sarap na sa church na yun. Nalaman ko yung mga bagay na magaganda. Talagang nakakatuwa po. Nakatingin lang yung nanay mo. Ha, gano'n? Oo, nakikita ko. Nagbabago na ako. Nagbabago na ako. Dati, nandito ka sa bahay. Oo nga, nagpupunta ka sa oo nga. Pero ngayon, yung mga gawaing bahay, tumutulong ka ba? Ayun ang tanong. Kasi pag hindi ka tumutulong, hindi maniniwala yung nanay at tatay. Tanda po natin yan, hindi maniniwala, mga kabataan. Hindi maniniwala. Ikaw na babae, asawang babae. Sabihin mo na, hindi, maganda na. Oo, maganda na. Pero tanong, paano mo tinitreat ngayon yung asawa mo? Dapat nagbago na. Di ba? Hindi ko na dapat yung kutatera, yung dagdag ng dagdag. No? Dapat gano'n. Ano ba? Pag lalaki naman, sinabi mo, ikaw na una naging Kristyano, dapat iwin mo yung asawa mo. Paano? Nagsasabi ka na ng pagpamahal. Ito, palagi mong tatanungin sa ito. Wala, hindi mo corny ito, kasi kung isa ka ng iba corny. Sino mo dito yung lalaking asawa na kaya mong sabihin sa asawa mo na kahit wala kang masamang iniisip I love you? Tama? Hindi, lalaki yung pumula. Mamaya naman babae. Lalaki, asawang lalaki. Hindi mga asawang lalaki rito. Sino mo dito kaya sabihin sa asawa niya na I love you? Ayan, ang dami po nakita ko po yan. Ang dami po. Dapat bukang bibig natin mga lalaki yun. Hindi dahil ka meron kang maitim na balak. No? Hindi na meron kang masamang iniisip. Kailangan sa anumang panahon, dapat sinasabi mo sa asawa mong I love you. Mga babae, parang ano po meron siya counter Mga babae, di ba masarap pakinig pag yung sinabi ng asawang lalaki I love you? Di ba masarap na pakiramdam? Masarap. O, doon naman tayo sa magulang. Anak, kaya mo bang sabihin sa nanay mo at tatay mo na I love you? Always daw. Kasi palagi may kailangan. Di ba? O tayo mga tatay at nanay, nasasabihin ba natin yung anak natin na I love you? Oh, anak ko, I love you talaga. Top-notcher ka. Hindi top-notcher. Anak, dapat magsahin ka, ikaw magsahin, luto ka. Dapat hindi ganon. Tama? Kasi meron kong isang discrimination Kaya kung minsan ako compare
Eh si ate lang, di ba magugulat ka pagdating ng panahon eh. Eh si ate lang naman yung magaling sa inyo eh. Eh si ate top notcher eh. Eh ikaw, tapon. No? Pero ganun pa man, anak mo yan eh. Tama ba? Anak mo yan. Sino bang magmamahal sa anak? Alam nga naman yung kapitbahay mo. Alam nga naman yung lolo at lola. Pwede naman, pero iba ang pakiramdam ng anak pag nakita niya, naramdaman niya, na mahal na mahal siya ng tatay at nanay niya. Tama ba mga bata? Yung parang tika ano mo, secure na secure ka. Pakiramdam mo parang, oh pwede na ako pumunta sa langit, mahal ako ng nanay at tatay ko. Yun po talaga yung katotohanan. Ganon din kami naman mga magulang. Tama? Mga magulang, tama, mga magulang, kagaya ko. Di ba? Di ba ang sarap pag napapakinggan natin, naririnig natin sa mga anak natin na, I love you. Di ba? Actually, pag nakakarinig mo kayo, nawawala yung pagod mo. Yung pag umuwi pag nagtrabaho, ay, baby ko. Sabihin mo, I love you, daddy, mami. Kahit pagod na pagod ka, nawawala yung pagod. Alam mo ba niyo yun? Mga anak, tuwang-tuwa kami mga nanay at tatay pag naririnig namin yung word na magic word na I love you. No? Kaya kahit na walang-wala na kami .com, bibigay pa rin kami. Bakit? Marami kayo eh. Kasi pinapakita nyo rin yung pagmamahal. Again, ang ating Panginoong Jesus nag-set po ng example. No? Again, kung sino ng ating Panginoon, bigayin natin yung pinaka-the best. Pangatlo po, peace. Peace in Jesus. Kung gusto po natin ng RIP, rest, kailangan meron po tayong peace with Jesus. 11:29, basahin natin. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So again, kailangan lumapit tayo sa ating Panginoon. Hindi mo pwede na ang ating Panginoon mag-aabang lang. Hindi mo pwede, kaya sabi nga, in-encourage ang ating Panginoon, I am gentle, humble. Di ba? Bakit? Kasi alam ng Lord na tayo ay bagsak na bagsak. Alam ng Lord na kailangan natin ng tulong galing sa Kanya. Hindi natin magagawa magtagumpay sa anumang bagay kung wala ang tulong ng Lord. At siya pa ang nag-i-encourage sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Eh, ang problema eh. Kumisan eh, parang, nakakita naman ba kayo? Nakaraso ba kayo? Sino po rin yung may anak? Di ba pag may anak ka, kumisan may time na nagtatampo? Anong ginagawa pag nagtatampo? Tampo ka pa? Di ba may isang ano? Binigay mo na siya, nagtatampo pa? May mga anak tayo mga tampurista eh. Di ba? Lalo na pag, ano ba, kung nag-iisa lang parang hindi masyado eh. Pero pag mga tatlo, kasi may kukumpare eh, bakit si ate may cellphone, ako cell lang. Di ba may gano'n? Mayroong mga pagkakataon na gano'n. Anong gagawin mo? Ang gagawin natin? Minsan ang hirap. Mag-decide. Pero alam di ba kay Lord, walang favoritism. Walang favoritism kay Lord. Kaya, pwede kang lumapit kay Lord ng unlimited. Pwede tayong lumapit. Sabi ko rin sa Psalm 116:7. Pakibasa ko. 1, 2, 3. So, mayroong kapahingahan kay Lord. Mayroong peace. Tsaka, bakit pa talagang dapat lumapit tayo kay Lord talaga para humingi ng peace? Tingnan po natin sa Isaiah 9:6. Sabi diyan, for to us, a child is born, referring to Jesus Christ. To us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So, meron talagang peace sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi siya yung Prince of Peace eh. So, kung Prince of Peace siya ng kapayapaan, bakit hindi pa tayo lumapit sa Kanya? Kaya, itong RIP, pwede sa atin eh. Hindi lang po yung pang-sementeryo. Talagang para sa atin yan. Kasi, tingnan niyo po akala ng iba, akala ng iba, kapag namatay ka, that's it, tapos na. Kaya pansinin po ninyo, maraming mga tao, sa panahon mo natin, ang kasi sa panahon natin, alam niyo ba,
na mataas po ang ratio na nagko-commit ng suicide? Pag binigyan po ninyo sa datos, marami at ang karamihan, mga kabataan. Marami po. Bakit kaya gano'n? Kasi, akala nila, pag namatay ka, tapos na yung problema. Kaso hindi po gano'n eh. Kapag wala ka sa Panginoon, at ikaw ay namatay, problema yun. Eh, wala naman po sinasabi sa Bible pag namatay ka eh. Pwede kang yung tutulungan ka para umangat ka. Wala po sa Bible yung gano'n. Ang Bible po, pag namatay ka, tapos na. Ano tapos na? Tapos na yung buhay mo dito sa lupa, eto na ngayon. Saan ka ngayon pupulutin? Yun ang mahirap. Kaya po tayo, ang hinahanap po natin dito is prevention. Iniisip natin kung ano yung susunod na mangyayari. Kaya tayo palaging handa. Kaya tama yung sabi ng Boy Scout dapat laging handa. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? Hindi, wala kang katahimikan kapag wala ka kay Lord. Pero tanong, paano ba tayo magkakaroon ng talagang peace with God? Kasi ito pinakamaganda alam mo kung paano ka magkakaroon ng peace with God. Paano nga ba? 1 John 1:9, palagi natin pinag-aaralan yan. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang tanging lamang po, kapag hihiwalay sa atin sa ating Panginoon ay kasalanan. Kasalanan po. Ano yung kasalanan? Marami po. Klase ng kasalanan. Yung hindi paniniwala kay Lord, kasalanan. Yung hindi natin ginagawa yung gusto ng Lord, kasalanan. So, kasalanan na makapaghihiwalay sa atin. So, paano tayo magpapatawad? Paano tayo magkakaroon ng peace with God? Ayan. He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Bakit po? Kasi ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin ay banal. Hindi po pwede na hindi tayo maging banal sa kanyang harapan. At para tayo maging malinis, walang iba kundi dapat humingi ng tawad. Hindi natin kayang maging banal sa harapan ng Diyos. Kundi dapat mag-humble tayo. Bumaba tayo sa Kanya. Isabihin natin sa Kanya na hindi ko po kaya. Makasalanan po ako. Hindi ko po kayang linisin ang aking sarili. Ang tanging maglilinis lang, walang iba, kundi yung paglapit natin sa ating Panginoon. Yung paghingi natin ng tawad, wala na pong iba. Sabi sa Psalm 32:5, tingnan po natin. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Tingnan niyo po, si David po yan. Nagkasala siya, bumagsak siya. Pero alam niya na hindi siya makakalapit kay Lord kung hindi siya hihingi ng tawad. Dapat isipin natin na tayo po ay mayroong problema, na tayo ay mayroong kasalanan. Kaya tingnan po natin mabuti. Ang sabi niyan, we must confess. Wala pong iba para tayo magpatawad, kundi ang i-confess, sabihin natin sa ating Panginoon. No? Okay lang, sabihin natin sa tao, pero huwag natin kalilimutan, dapat kay Lord tayo talaga nagpo-confess. No? Sabihin natin na sa Kanya, kasi total, wala naman tayo tatago eh. Wala naman tayo may tatago kay Lord. Lahat, magmula ulo hanggang paa, alam niya, kilala niya tayo. Nasa nung pangalan tayo nandiyan eh. Alam na ng Lord kung anong mangyayari sa atin, kung anong gagawin natin. Alam niya. All-knowing siya eh. Ganun ka-powerful po yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Ang tanong, ina-acknowledge ba natin ito? Inaamin ba natin sa harapan ng Diyos na tayo makasalanan? Sa ayaw sa gusto natin, tayong lahat ay nagkasala. Hindi tayo makakaabot. Kaya nga sabi niya sa Romans 6:23, ano sabi niya? For the wages of sin is death. Yan po ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan. Lahat tayo, sino ritong naniniwala siya hindi siya mamamatay? Lahat tayo mamamatay. Pero tanong, saan ka mapupunta? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo. Actually, ngayon pa lang eh. Physically, buhay tayo, pero spiritually, dead tayo. Paano yun? Wala ka sa Panginoon. Hindi mo pa siya tinanggap. Spiritually, dead tayo. Kaya lang, buti na lang, mayroon tayong Diyos. Sabi niya lang, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So pag-asa natin talaga na kay Lord.
Wala doon sa mga bagay na nandito sa mundo. At yan po, ang sabi dyan, regalo po ng Diyos yung ating kaligtasan. Regalo po niya. Kaya walang, pag sinabi regalo, meron bang regalo na binabayaran? Wala. Ang kasalanan ay kaparusahan. Pero salamat dahil mayroong regalo ang ating Panginoon. Paano natin gagawin? Paano natin matatanggap itong regalo? John 3:16. Tingnan mo natin. For God, pwede makibasa, ang nito dapat mahal na mahal po natin itong verse 10. 1, 2, 3. God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Yan po yung regalo. Yung regalo, pag binigay sa iyo, anong gagawin mo? Tatanggapin mo. Ewan ko lang, meron bang nagbigay siya ng regalo, hindi mo tinanggap? Ano kaya ang pakiramdam niyo sa nagbigay siya ng regalo kapag hindi mo tinanggap ng regalo? Di ba insulto yun? Ito sinasabi, may regalo. Ang binigay sa atin ay buhay na walang hanggan. Pero, dapat tanggapin natin yung regalo. Papasukin natin yung regalo sa ating puso. Walang iba kundi natin Panginoon Jesus. So kung di natin gagawin ito, tayo mapapahal. Tayo mapapahal. Katuwagin ko po yung praise and worship team. Awitin po natin yung huli po natin kinanta kanina. Magpatungo po tayo sa tinatawag po natin communion. Pero bago po tayo mag-communion, tingnan po natin ang ating sarili. Lumapit po tayo sa ating Diyos. Humingi po tayo ng tawad. Sabihin natin sa Kanya yung ating mga pagkukulang. Kasi sila nag-aantay lang naman na aminin natin yung pagkakamali natin. At gusto ng Diyos, maranasan natin yung tinatawag po natin kapatawaran. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang tangi lang ang pwede mag-partake ng communion ay yung kanyang mga nanampalataya at nanalig sa Kanya. Yung naniniwala. Sino yun? Tayo na tumanggap sa ating Panginoon. So kung tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus, ikaw ay qualified para mag-take ng communion. At ang pang isa, yung humingi tayo ng tawad. Kaya bago tayo partake, hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Pero ang itin po tayo, ang itin po muna natin itong awitin ito.
Totoo po yun, no? Hindi kami makakapit sa mga komunidad sa inyong mga usap-usap na kami. Kaya hayaan po kami, sa gagawin po namin pag-take ng komunidad, alalahanin namin, lumisan pumunta kami dito sa lupa. Sinabi mo ito, gagawin po namin ito bilang pag-alala sa iyo. Kaya hayaan po kami na gagawin namin ang mga bagay na ito. Magpapakita, Panginoon, pagsunod namin sa iyo mga anak. Natawagan ko po, Martin, SP, Luis, para sa ating komunidad po. Tawagan po natin. Panginoon namin Diyos, lubos sa aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay mo, Panginoon Jesus, sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Nilangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na baliway sa krus, patuloy po ninyo pagkalabin ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo, noong gabing siya'y pagkalilo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aming katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin ito. Hawakan po natin ang kopa.
Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na buo sa kusang Kalbaryo, na siyang nagugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba, pasasalamat, bilang isang lahing buhay, para sa kalwalhatian ng iyong pangalan, habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magkapunan, dumampun din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong ipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay mo natin ulit. Tayo po mga kasalanan. Panginoon, salamat. Dahil meron po kami pagkakataon para sabihin po sa inyo ang inyong kalaklayaan. Salamat po Panginoon na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon, hindi ka nagdalawang isip para ibuhos, ibigay ang iyong buhay para sa bawat isa po sa amin. At sa pagkakataon ito Panginoon, kukunin namin ang opportunity, privilege na pinagkaloob mo sa amin bilang ng mga anak. Kapatid, sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito'y pagkakataon. Sabi mo sa ating Panginoon na gusto mo ng kagalingan. Sapagkat siya mismo nagsabi, dahil sa kanyang mga latay tayo nagsigaling. Dahil sa kanyang dugo, tayo merong kagalingan, merong kalakasan. Sige, sabi mo sa ating Panginoon, hingin mo sa kanya ang kagalingan. Opo, Panginoon. Salamat po. Physical na karamdaman, pwede mo pagkaloob. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, sa komunidad na ginagalawan, hilingin natin sa Panginoon na tayo palayain sa anumang klase ng hinanakit o galit sa ating kapwa. Humingi tayo ng tawad o magpatawad tayo. Kasi sabi ng ating Panginoon, kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Kaya matuto tayo. Kahit gaano kahirap, hilingin natin sa Panginoon na tayo marunong. Tanggapin natin patawarin kung sino man yung nagkasala sa atin. Kaya na rin, spiritually meron kang problema sa iyong pagkakataon na hindi ka makasama sa spiritual katotohanan. Gusto nyo doon palayain tayo sa lahat ng klase ng mga bagay na nagiging ganda. Bisyo man yan, idolatry, witchcraft, horoscope, mga tradition, mga bagay na hindi nakakapagpalapit sa ating Panginoon, spiritual bondage, palayain tayo natin Panginoon. Tulungan tayo ng ating Diyos. Dahil gusto ng Lord talagang makalapit tayo, makasama tayo sa Kanya ng todo-todo. Financially, medyo tipid na hirapan ka, hindi design ng Lord yan. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng lahat ng kanyang pangako. Pero dapat, ang iyong buhay ay totally nakasurrender sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Commit natin todo-todo ang ating buhay para sa Kanya. Kasi siya ang nakakaalam ng pinakamaganda, pinaka-the best sa atin. Alam ng Diyos. Binigyan ka ng trabaho, gawin natin ito na may kasipagan. Kasi gusto ng Lord, yung mga resources sa pinagkaloob sa atin, gamitin natin ng tama sa maayos sa paraan. Humingi tayo ng tulong sa Kanya kung paano natin gagamitin yung mga lahat ng resources na pinagkaloob sa atin. Kaya na rin, naganamit po namin Panginoon sa inyo, binalapit po namin sa inyo ang aming bayan ng Bansang Pilipinas. Tulungan niyo po ang lahat ng mga namumuno sa amin para tunay na makapag-trabaho sila ng maayos sa may takot po sa inyo sapagkat kapag ang aming mga leader namumuna sa amin ay meron takot sa inyo, for sure, ang Bansang Pilipinas ay tunay na angat, mabangon at pagsisigawan namin ang Bansang Pilipinas ay para kay Jesus, para po sa inyo. Maging ang aming mga military, mga pulis, magalang pa lang po ganyan, ang taling mga tungkulin, para lamang po para sa inyo,
para sa kapayapaan, peace, na meron po kami sa bansang Pilipinas. Patuloy, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa buong isang linggo, kinukumit sinusurrender po namin sa iyo. Sa eskwela man ito, sa trabaho, sa ng bahay, sa komunidad, kung saan dako mo kami dadalhin, tuloy maging isang mabuting halimbawa kami sa lahat ng aming gagawin, maging sa aming pananalita, mabantayan namin ang aming pananalita. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kapatid ng mga taga-Pangasinan, taga-Abra, taga-Laguna, kaya na rin po yung mga taga-Marikina na sumusubaybay sa ganitong gawain, pati ang Bat 79 na sumusubaybay. Pagpalain po, Panginoon, bawat isa at tunay na sa pamamagitan nitong mensahe nito, maging daan ito para magkaroon po talaga ng totoong kapahingahan na nanggagaling po para po sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay napakabuting Diyos at ikaw ang nausap sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, kinukumit, binigay namin totally ang aming buhay sa iyo kasi naniniwala po kami, apart from you, we can do nothing. Pero salamat dahil pangako mo po na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang isang tagumpay na tanging sa inyo lang namin matatagpuan. At alam po namin, ang lahat ng aming kahilingan ito, ipagkakalawa, bibigay po ninyo. Gayun na rin, ang aming mga kapatid na hiniliwang ng kanilang kaarawan, ng mga anniversary, kung paano naranasan po nila ang pagpapala ng karang taon, lalo mo silang pagpapala nitong taon nito, ang buhay na extension na binigay mo, ang extension din ng pagsasama ng isang magkasama. Salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil lang po namin kinatag po na ang lahat ng aming pangangailangan. Ngayon pa lang, inakin na po namin mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi iniingi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen.